last na meeting, kung dahil nagkakamali ay pinag-usapan natin yung yung mobility. Pero ngayon saglit ha. Okay. Marinig yung Hindi pa. So, pagkakatanda ko ay natapos tayo dun sa dito sa mobility ito. Tama ka ako? Hello? Doon niya ako natapos, no? Hello po. Yes po, sir. Ayan. Sige, thank you. So, pag-uusapan naman natin nga, ang pag-uusapan naman natin ngayon ay itong mga special mechanism. Pag-uusapan natin itong mga special mechanism na to, pwede ko na rin sabihin dahil dito lang siya kumbaga sa elements na pag-uusapan, no, or sa machine elements na pag-uusapan. At
Minsan din kasi ay ano ba magandang gawin? Ano na lang, sa may salita ay pagkatapos kasi ng elements, hindi na siya ulit napag-uusapan. Napag-uusapan na lang siya ulit sa board exam na. So, ang gusto ko ngayon ay kahit man lang ngayon ay nadaanan or at least ay na-discuss ko sa inyo, no, para man lang pagdating sa board exam ay sumisalta ay may ano kayo, may naalala kayong kahit man lang na yan ay napag-usapan namin dati. Okay? So, ito yung mga iba't ibang klase ng mechanism. Yan. So, diretso na ako sa una na tinatawag na straight line mechanism. So, nasa pangalan naman, straight line. So, ang purpose ng straight line mechanism ay mag-produce ng straight line. Ngayon, dalawang klaseng straight line yan, nakalagay dito. It is either an approximate na straight line or exact na straight line. Tapos, dahil doon sa dalawang klaseng straight line na yon, mayroon tayong dalawang magkagrupo dyan. So, ito yung approximate. Tapos ito yung mga mechanism. Tapos ito may exact. Tapos ito yung mechanism. So, punta muna tayo sa approximate. At kaya siya tinawag na approximate na straight line kasi yung paggalaw kasi ng mechanism ay hindi naman talaga straight line. Katulad na nakita niyo dito, yung movement, yung pulang yan yung movement ng mechanism. At nagkaka-straight line lang, hindi pala, dahil lang, nagkaka-straight line lang dahil part ng buong curve na yon yung straight line. Yan. So, sa masalita ay meron diyang straight line. Yun nga lang, hindi talaga isang buong straight line. So, yung una nga ay tinatawag na what straight line mechanism. So, para mabuo ito, kailangan ay una, meron kang parallel. So, meron kang links na parallel with each other. Kasi lagay ko yung ground dito at ground dito. Walang problema kahit magkaiba ang length niyan, pero ang ideal na setup ay magkapares ang length para maganda yung yung drawing niya. Kumbaga pantay. Yan. Kaya yung length ng kabila ay kapares ng length ng kabila. At ulitin ko, parallel nga yan. Nakasulat naman parallel. Tapos, pagkoconnectin natin yan. At yung magkoconnect ay perpendicular naman doon sa dalawang parallel na dito ay crank. Nakalagay lang. Parallel na crank. So, ito, lagay ko lang yung parallel, ito yung parallel. So, ganyan ang construction ng what straight line mechanism. Tapos yung connecting rod or coupler nga, nakalagay dito, connecting rod, meron niyang butas sa gitna. At saktong gitna yan, gitnang-gitna. Gitna nung link na AB. Ito, yung link na AB ay gitna yung letter P. Tapos, yan ay butas talaga kasi dyan inalalagay yung pangsulat or lapis or ballpen, tapos dinadrag lang ng taas baba. At katulad sabi ko, part nga lang ng curve, yung straight line. So, kumbaga, ito nga yung buong curve niyan. So, mula dito hanggang dito lang yung straight line niyan. Anything beyond that ay magiging curve na. So, pakita ko lang. So, ito, yung paggalaw niya. So, habang nag-aayos ako dito, okay naman ang audio ko? Hindi lang putol-putol? Or napuputok-putok? Yes po, sir. Okay naman po. Okay naman. Sige, thank you. So, punta ngayon tayo dito kay ito. So, what straight line mechanism? Okay. So, bago ko ayan. So, naku, lagpas na. Ngayon, sa simula kasi, hindi ko lang, ayan. So, sa simula nga kasi,
ito nga ang red at yung green ay parallel to each other. Parallel. At katulad sabi ko, pwede magkaiba yung length na yan, pero ang ideal ay magkaparehas. Pero dito sa setup na ito ay magkaiba yung length ng green kaysa red. Pero ang mahalaga pa rin ay parallel to each other ay ang dalawang link na yan. Tapos, yung connecting rod nga ay perpendicular dun sa dalawang yan. Tapos ito nga, no, wala po sa gitna. No? Pero dapat yun ito. Yung gitna dapat yun. So, dapat yun yung gitna. O baka kaya rin tabingi kasi wala sa gitna. But anyway, dapat yung somewhere sa gitna nung connecting rod, ayan nga yung butas, at dyan nga nilalagay yung lapis. Tapos, yan yung tinitrace ngayon na curve na pa. So, patakboy natin. Yan. So, yun. Tinitrace ng curve. Tapos ayun nga, no, perpendicular. Tapos meron niyang panibagong set ng perpendicular which is ito. Yan. So, yung panibagong set ng perpendicular ay ayan. So, ito yung panibagong set ng perpendicular. Perpendicular. O, pwede rin. Perpendicular din kasi ito. Or parallel. Ito, yung link na red at green ay parallel to each other. So, dalawang set yan. So, isang galing sa baba pataas, isang pabang ganun. So, panoorin natin ulit. So, nalagay niya lang sa 3D space. Pero patapos na kasi yan. So, isa pang ulit. Parallel nga ulit yun. Tapos, babalik ulit sa parallel ulit yung green at yung red. At yan nga yung approximate straight line mechanism. Ito yung approximate straight line nga ay ito lang. Bago ito kung gano'n. So, ito at ito. Tapos, meron din ito. Straight line din ito. Kumbaga dito, bago lumiko. Basta bago mag-curve yung line, ay approximately straight line yun. So, yan yung una na tinatawag na nga pala, no, mayroon pa palang sasabihin tungkol dyan. Kasi yung curve na nabuo dito sa what straight line mechanism, ay yan yung tinatawag na Leibniz scale. So, yung curve na nabuo doon na parang 8 or another term ay infinite kasi ang infinite talaga is Leibniz scale. So, yun yan. Nakaka-produce siya ng Leibniz scale. So, yan nga yung what straight line mechanism. Then, sunod naman ay Chebyshev straight line mechanism. Chebyshev straight line mechanism. So, ang nangyari naman ngayon ay hindi na parallel kasi nga parallel yung dalawang link ito at ito, yung papunta sa ground. Parallel nga. Dito, magka-cross na. So, yung isang link ay yun, tapos yung kabilang link ay yun. So, magka-cross ngayon siya. Hindi ngayon sila parallel. Tapos, pagduduktongin siya nitong connecting rod. So, naka-horizontal yung connecting rod. Tapos, dito ay dapat ay magkapares yung length na itong kabilang ito sa kabilang ito. Para sa gitna ay pantay yung connecting rod. Tapos same din doon kanina kay Watt, ang pagtitrisan din ay yung gitna nung connecting rod ito. So ito yung sample ay may butas ulit sa gitna ng connecting rod. Tapos dyan nga, kaya nga may butas, ulitin ko lang, kasi nga dyan nilalagay yung pangsulat either lapis, ballpen, no, tapos yun nga, dinadrag left at right lang yan para makapag-produce ng straight line. So ito, ano pinagkaiba nito dito? So kung parehas naman sila nagpo-produce ng straight line at approximate din naman, ang pinagkaiba nun dito. So dito kasi, kita ninyo, yun ay yung ground ay nasa magkabilang side. Tapos somewhere sa gitna ng ground, nandun yung straight line. Pero dito, kung napansin nyo ang ground ay nasa iisang side. Kaya sabihin, kung ito ay limited ang space mo dito, for example, mayroon ka ditong wall, tapos gusto mong gumawa dito ng straight line. No? Dahil nandito nasa isang side ito, in terms of connecting rod, yung dalawang ground, ay di pwede. No? Hindi siya katulad nung what straight line. So, pag nandito yung wall,
Ayan, pag nandito yung wall, hindi ka makagawa ng straight line kasi na kailangan ay lagpas or nasa may wall yung connecting rod, yung ground pala. Sorry. Yung ground. Tapos lipat ulit tayo dito. Punta naman tayo kay Chevy Chev. Ngayon, yung spelling dito ng Chevy Chev, hindi ko alam kung bakit ganito. Pero ang susundin natin na yan, yan ang Chevy Chev. Yung galing kasi Kimabe yun, ayun ang spelling niya. So, yan niya ulit na. Ayan. So, somewhere sa gitna, ayan. Ito yung sinasabi ko magkaparehas ang length. Ano ba to? Orange. Orange at red. So, magkaparehas ang link na orange and red. At ito nga yung connecting rod na yellow. Tapos yun nga na, yung nasa gitna nga noon yung tinitrace. Tapos hindi nyo na lang kinumpleto yung buong curve, pero pinakita nyo na lang yung straight line na nabubuo. Habang tinitrace nga itong gitnang ito. So, yun nga yung approximate. Hindi na nga lang niya ito kumpleto. Mas mapakita niya pa yan in 3D space. Hindi na ba? Hindi na. Ayun pala, 3D space na rin. So, yun nga yung approximate na straight line. Tapos, para sa kumpletong curve, ay ito ngayon. Parang ibabaw ng mushroom kasi maliit lang. So, ito yung straight line yan. Katulad kanina, may boundary din yan. So, mula dito hanggang dito lang yung straight line. Pero kung napansin nyo na basta bago mag-curve, yun naman ang isang clue lagi doon. So, bago siya mag-curve pataas, yun yung approximate na straight line. So, tataas yung ganyan. At ulitin ko, ito yung spelling na gagamitin natin kay Chevy Chev. So, yun nga yung Chevy Chev straight line mechanism. Tapos ang sunod ay ito kay Robert straight line mechanism. So, dito naman, ang construction naman ito ay meron kang dalawang link ulit. Kumbaga parang 4-bar siya. Kasi ito yung kabilang line. Na kung saan, ito dapat aiding ito ay kapares ng length dito sa BE. Yung AD ay parehas ng BE. Magkaparehas ng length. Tapos, yung AB ay dapat parallel sa DE. Yan. So, parallel yung AB sa DE. Tapos, ulitin ko, dapat ang AD at BE ay magkaparehas, tapos parallel yung AB sa DE. Tapos, yung pinakabutas or yung pagtitrisan ng lapis, wala na din sa gitna, kundi itong in-extend mong kabang ito na letter C. So, in-extend ko babang letter C, na yung letter C yan ay nasa gitna nitong AB. Nasa gitna nitong AB. At dahil doon, ang Robert straight line mechanism is also called asymmetrical tama. So, or ano na lang, ang significant characteristic niya ay siya ay symmetrical na 4-bar linkage. Yan. Symmetrical kasi nga itong kabilang ito ay pares dito, tapos katulad sabi ko, dapat nga yung AB ay parallel sa DE. Tapos itong C na to ay dapat ay gitnang-gitna ng AB. Tapos yung line na napoproduce na approximate na straight line ay yung nasa tapat ng ground. Ito, dalawang ground. Ngayon, yung nanditong video ay hindi ko lang bakit hindi straight line. Pero same thing Same din yung source and din yung Yan. Ito kasi ay mababa masyado. Dapat nga kasi katapat ng ground. Yung approximate na straight line. Pero yun, kung napansin nyo, habang gumagalaw yung connecting rod, yung in-extend mo ba ay mami-maintain niya na perpendicular. Perpendicular dun sa connecting rod. Again, ang connecting rod niya itong orange tuloy. Yung dilaw, sorry. Ulitin ko ulit, yung connecting rod niya ay yung dilaw. Kasi itong, violet.
Basta ito. Basta itong kulay na to. Perpendicular diyan dito sa dilaw. Ayan. Tapos pwede ka pa nga mag iba-iba ng layo mula nga doon sa connecting rod. Tapos din, dito pinakita niya na bukod sa perpendicular, pwede rin kasi siya naka-angle. Pero paggawa kasi ng straight line ay dapat ay perpendicular siya doon sa dilaw. So ipapakita niya ulit ito mamaya sa 3D. Wala na. Yan. So yun yung straight line mechanism. Marami pang klase, yan katulad nito. Mayroon pang ganito, pero yun na lang yung tatlong isinama ko. Kasi magiging masyadong madami na. At hanggang dito lang naman din ang kasama ni ang isinama ni Mavic nito. Again hindi limited ang approximate straight line. Patulad na nakita niyo sa video. Meron pang other type ng paggawa ng straight line. Hindi ko na nga lang siya isinama talaga. So, kasi si Baselta ay parang hanggang 5-6 pa ata. Ito lang naman ay pagpapakita ng sample na basta naka-produce tayo ng straight line. So yun nga yung tatlo na nagawa ng straight line. Tapos itong isang ito Pusilier o Pusilier ay ito naman ay exact na straight line. So sabihin, straight line talaga yan. Kasi katulad ng straight line, wala namang, kumbaga dire-diretso siya. Or sabihin na natin walang katapusan. Kasi nga straight line walang katapusan. Hindi katulad nito. Yung may boundary lang. Kaya nga din siya ay tinatawag na approximate straight line. Ayan. Ito nga palang nandito yung pinakita mo ito. Ayan. Yan yung curve na nagagawa ng Robert straight line mechanism. Hindi na lang kinompleto doon sa video kanina. But anyway, so ito nga na. So yung mga tatlong ang ito ay approximate yung straight line kasi nga part lang siya ng curve. Ito, kung kaya ng mechanism, pwede nga siyang gumawa ng dire-diretso as in walang limit. Yun nga lang nalilimit siya nung mga connection nung sa mechanism. Tapos ito ay merong particular na construction. Paano siya buuin? I-zoom in ko lang yung para kita nyo yung ito yung sinusunod na construction yan. So simulan ko dun sa 1 at 2. So yung 2 ay ito. Tapos may bilog kasi siya ay crank. At itong 1 ay yung ground. Ayan, ground. So yung layo sa pagitan ng dalawang ground. Tapos, sabi dito dapat ang length 1 ay equal sa length 2. Kaya rin nilagyan ng bilog para maipakita na yung bilog na yun ay dumadaan dun sa 1, dun sa opor, para masabing yung 1 ay parehas sa 2. Kasi nasa bilog sila, yung magkabilang yung magkaibang yung magkaibang ito yung link 1, ito yung link 2. Tapos yung sunod naman ay yung 3 at yung 4. So ito yung 4, ito yung 3. Itong dalawang ito ay magkapares ang length. At kung napansin nyo na, it is not necessarily kailangan kapares ng length 1 at 2. Basta siya ay mas mahaba. Kasi kailangan siya ay dumuktong dito sa pulang ito. Na itong pulang ito, yan naman yung sunod na magkakadoktong. Yung 5, 6, 7, 8 ay yun. So yun yung construction dapat ng Pusilier mechanism. Tapos yung tinetrace ay yung dulong yun, yung letter P. Ito. Yung pre-end. Kasi ito connected yung D at yung B. Yung A connected din sa mga link na yan. So kaya yung dulong yun yung tinetrace or sinusundan ng lapis or ballpen. Kasi yan yung exact na straight line. So, ang purpose lang talaga nito ay para may paano ba natin isi-set up yung link na kung saan makaka-produce lang siya ng straight line. So, kumbaga yun yung dating pang gustong sagutin na pag anong set up ng link ang pagduktong-duktongin para makabuo ng straight line. At ang
ang naging sagot nga doon ay itong Fusilier mechanism. Punta ulit tayo ng YouTube para makita natin kung paano gumana. Ako, balik to. Yeah. Yan, okay na, no? Hindi baliktad. Tama ba? Yes po, sir. Yan. Malabo lang dahil lumang-luma pa to. So, ito nga yung Fusilier mechanism. So, nakatago lang yung kabilang ground doon sa kamay niya dito. Tapos ito yung isang ground. Tapos ito yung number 2. Kasi ito yung 3 at yung 4 at yung 5, 6, 7, 8 nga ito. At katulad sabi ko nga, yung dulo na letter P, ayan o, ito yung pinaka lapis or ballpen na tinitrace para makagawa ng straight line. Tapos igagalaw niya ngayon yun, at kung napansin niya, yan, nakagawa siya ng straight line. Malabo lang ang ano. At kung kaya nga ng mechanism, yan di pwedeng dire-diretso. No? At nalilimit nga lang siya ng connection ng mechanism para lang siya makaproduce ulit ng straight line. Ulitin natin para mas malinaw. Malabo yung pauna. Talaga. Tapos biglang lilinaw. Ayan. So yun yung Fusilier mechanism. Siya ay straight line. Tapos sunod naman ay pantograph. So pantograph naman is a copying device. No. Kung-kopya siya, kaso yung pagkopya niya is either sa palaki, katulad nun, kumbaga ang original na shape ay yung nasa A, ang kinokopya niya itong magiging copy, ulitin ko yung original yung A, ang magiging copy yung E, kaya mas malaki, or yung E yung original, paliliitin ngayon siya, itong A. And kaya nakalagay either enlarge or reduce. Ang ginagawa kanya, tinitrace nga, tinitrace yan, para nga makaproduce ng drawing. Punta naman tayo sa YouTube ulit. Hanap naman tayo ng pantograph. Pantograph. And so, wala bang hindi ano? Ito na lang. 3D. Nako. Ayan. So dalawang lapis lang kasi nga parang yung isa, basta yung isa yung original, yung isa yung copy. So maaari na lang sa dalawa. Na kung saan, ayan na, so kung napansin niyo magkaiba yung size na napoproduce ng dalawang line. At kung napansin niyo nga, magkaiba yung size nga ulit. At katulad sabi ko, either itong block na tong linyang yun, ang original, ito yung copy, or ito yung original, na tinitrace natin yung copy. So siguro hanap tayo na mas maganda yung ginagamit as ano. Tama. Puro kasi naka-vertical eh. Sige na nga. Punta na nga tayo sa shorts. Maraming shorts naman. Pakita natin ang in motion. Ito yun.
Ito. Yan. Ayan, hindi naman baliktad yung ano? Hindi naman baliktad to. Hindi naman po, sir. Hindi naman. Sige. Yan. So kung napansin nyo, ito yung actual na pantograph, hindi lang basta drawing. Kasi nga, straight line lang kasi ito. Ayan. Ayan. So nakita nyo yun. Ito nga yung original na bilog. Tapos, kung napansin nyo, ang napoproduce niya yung mas malaki. Ayan. So ito yung isang sample na, ito yung original, ito yung copy. Tapos lagi nga may isang pivot point. And pinakita nyo lang paano buuin. Kailangan lang natin ay in motion. So, laging yung isa dyan. Ito, papunta doon. Ayan. Tapos, yan. Tapos ito yung nagtitrace niya. Ayan. Kung napasin nyo, dyan siya nakahawak. Okay? So, may particular dahilan kasi kaya siya doon nakahawak. At nandito yung explanation. So, kung napansin nyo nga, may isang pivot point siya sa ground. Yung kaninang. Babalikan ko yung, huwag kayo magkalala. Yan. Tapos kung napansin nyo yung hawak niya ito, yung letter A. Kasi nga nandyan yung pinagkakapihan. Yung original na lang yan. Nandito yung A sa original. Tapos ito yung napoproduce na drawing. At kaya siya dito nakahawak kasi para malaman kung saan magpuproduce ng drawing or yung copy is by connecting a line, yung dulong ito, papunta doon sa ground. So yun ang requirement, dapat yung dulong itong E ay dapat ay i-connect niya papunta sa ground. Pagkatapos may connect itong dulong yun papunta sa ground, tatama yan dito ulit sa ito. At kaya yung tatama dito kasi yan ay hindi na nga lang nabanggit, dito na lang. Itong link 234 na to, 2345 pala, sorry, 2345, which is ito. Yan ay parallelogram. Ito. So, isabihin ng parallelogram na itong CD ay parallel sa AB at magkapares ang length. Tapos yung AD ay parallel din sa BC at magkapares din ang length. So, dito yung ginawa niya lang square o rhombus dahil nga pare-pares ang length. Pero ang mahalaga dyan ay parallel na yung magkabilang side ay magkapares ang length. Tapos katulad sabi nga ulit, yung dulong yon, which is yung dulong yon, ay ko-connect ng straight line pabalik dun sa ground. At kung napansin nyo ngayon dito, walang nakausli na kahit kaunti sa ground. Which is, pwede naman yan. Pero ang kailangan pa rin ay yung point kung saan mag-intersect yung line na yon. Yan. At ito yung key dito. So, sabihin, itong Q na yan yung pagtitrisan. Yan. Either yan yung nandyan yung copy or nandyan yung original. Basta nandyan yung isang shape. No? Kung ito yung shape ng kabila, ito naman siya. So, lagi nga yung kinoconnect na straight line, itong end na to. Katulad sabi ko nga, tatama siya dito sa parallelogram na to. At kasan tumama, nandun ngayon. At ang dahilan kaya mayroong extension dito is para makontrol na tatama siya dun sa letter A. So, pwede man siyang i-extend. Basta ang kailangan ay tumama siya dito sa parallelogram. Ito yun ang ginawa niya doon sa construction nung gumawa nung yan. So, kung napansin niyo, ito, yan, sa thumbnail na ito at yun ay magkakadiretso. Tapos manageable lang kasi kapag square or rhombus ito instead na parallelogram talaga na magkaiba yung length ng dalawa. Mas madali kasing computing yung magiging shape nito kasi mako-compute din kasi yung shape na yan. Pero pwede rin yung yan. Siya nakahawak. So trace niya yun. Tapos kung napansin niya, ayan. So na-produce niya, alisin niya kamay niya. Ayan. So ito yung na-produce ng copy, ito yung original. So tinrace niya lang ito.
So, yan yung pantograph. Yan yung pantograph. At katulad sabi ko, no, yan nga yan, no, makukumpit nyo kung gaano kalaki yung ilalaki. Depende nga dun sa length ng link ng pantograph. Kaya kumbaga yung pantograph ay ginagamit din sa ibang usage kapag may kokopling ka. Kumbaga hindi lang siya idea, ginagamit din yan. Ang alam ko ay ginagamit yan dun sa mga milling machine na manual pag may gusto kang i-trace. Di meron kang maliit na copy kasi i-trace mo siya sa mas malaki. Pero example lang naman yan. So yan nga yung pantograph, copying device nga yan na either palaki or paliit. Tapos ang sunod naman, ayan, kumuna, nagdire-diretso na ako, nasusundan pa ako. Kaya thumbs up na lang kung nasusundan pa ako. Ayan, sige, salamat. Sige, salamat sa sa reaction. May pa party pa. Anyway, sige, salamat sa reaction nyo. Tuloy natin. So, ang sunod ay Scotch-Yoke mechanism. So, ang purpose naman ng Scotch-Yoke mechanism is to convert rotational motion into linear motion and vice versa. So, ito yung itsura ng Scotch-Yoke mechanism. No, ito yung pag-ikot, tapos ito yung so medyo malaki lang yung nag-move horizontal, no, pero ito yung nag-move ng horizontal or linear motion. So maraming purpose yan kasi nga dahil ng pagiging reversible ng direction. Yan. So sabihin sa construction na to, pwedeng ito yung input mo at magpo-produce ka ng rotation or ito yung input mo at magpo-produce ka ng linear motion. So yun yung Scotch-Yoke mechanism. So ang napoproduce niya kasing ayan pala, so this is a simple harmonic motion dahil nga siya ay bilog. Tapos maraming pa siyang ginagamitan niya katulad ng steam pump nung unang-una pa. At kaya steam pump kasi pwede kasing mag-produce ng horizontal na movement or para mag-start magpaikot, edi itong tinutulak, pabalik-balik. So tingnan natin in action. Ito. Tingnan natin in action ang Scotch-Yoke mechanism naman. Yan, Scotch-Yoke mechanism. Pwede na ba yan? Hindi sponsored pala yun. Ito na lang. Animation. Ads. Ayan. Okay. Ayan yan, Scotch-Yoke mechanism. Ito yung sinasabi ko na merong umiikot. Tapos ito yung linear motion. Ayan. Tapos may pinaka-pin na nag-i-slide niya up and down doon sa isa slot. So nakita niyo yung pag-move back and forth. Hindi, para lang makontrol yung bilis ng pag-back and forth. Layo lang. So, ayan na muna yun. So, yun nga yung Scotch-Yoke mechanism. Yan. So, dito, yung kanina nga lang ay meron siya doon paduktong sa kabila. Para lang siguro balance eh. Kasi pag nandito lang kasi sa isang side na to yung force niya. So, kaya nalagyan ng pinaka-bar sa kabila para lang maging balance. So, yun nga yung Scotch-Yoke mechanism. Ito. Tapos sunod ay Oldham coupling. So coupling ay nagduduktong ng dalawang shaft. Ayan. So meron din two parallel shaft. So ang pinagduduktong ng Oldham coupling ay dalawang parallel shaft na merong maliit lang na amount na pagkaka-misalign na. So sumisa tayo hindi tapat na tapat yung gitna ng dalawang shaft. At kailangan ay maliit lang na nakalagay. Small amount. At ang purpose ng Oldham coupling, katulad na nakalagay dito, coupling, so pinagduduktong niya nga yung shaft na dalawa para may transfer yung rotational motion ng isa papunta sa kabila. Tapos ang Oldham coupling din is an inversion of Scotch-Yoke mechanism. Yan. So ito yung itsura ng Oldham coupling. Yan. Tapos
balik ulit tayo sa YouTube para makita nyo ang paggalaw no. Madali kasing explain kung ayan, ito na lang. Vertical. Ito yung ano, ginagamit din kasi yan sa ano. Ito na lang. Ginagamit din kasi yan hanggang ngayon sa ano, sa mga machine lalo na pag nagte-testing kasi pag kasi nagagawa ka ng shaft, minsan may maliit lang na offset yung kaya yung ilabas eh. Walang lit. Hindi ako lumabas kasi yan nabaliktad kasi. Ayan na, ayan. Check ko lang, hindi naman baliktad ha. Hindi naman baliktad. Hindi naman po, sir. Hindi naman, sige. Hinahanap ko lang kasi ang loop. Walang loop. Ayan. So, ito nga ulit no, ito yung dalawang shaft. Yan. Ito yan nga, kung napansin nyo ano, hindi siya magkatapat. No. Tapos, meron ito yung nagro-roll. Tapos sa nagro-roll yan, may naka-osli doon na merong sa gitna. Ito, may middle piece siya. Middle piece. Na middle piece nag-i-slide doon. Tapos meron siyang panibagong slot na perpendicular doon sa slot na ito. Tapos ganito rin yung itsura ng kabila at na nangyari itong nasa middle piece na yan. Yan yung nag-i-slide back and forth niya. So, yan. So nag-i-slide back and forth at yan ngayon ang tatransfer ngayon ng rotational motion mula dito papunta sa kabila. Pwede kaya to? Na naman? Ayan, so merong slot doon, merong slot din dito, papakita niya kaya ng exploded. Ayan, so meron doon. At katulad sabi ko, yung naka-extend na yon ay perpendicular nga to each other. Kaya sabihin itong slot din ito ay perpendicular doon sa slot ng kabila. Kamu na, hindi nyo naman naririnig yung audio na ng nitong video? Hindi po, sir. Hindi naman. Tapos, sasabihin hindi rin ako. Sige, okay lang pala. Baka kasi nasasapawan ako eh. Anyway, so, ayun nga na. Tapos, yan, in motion, ayun nga yung dilaw na yun ay nag-i-slide sa dalawang piraso nga lang ito, yung sa green at sa blue. At yun nga, sabi nga, dapat maliit lang yung offset ng dalawang shaft. Hindi pwedeng sobrang laki. Tapos, ang ano lang dito, kailangan talaga ay parallel talaga yung shaft. Hindi pwedeng naka-angle ng kaunti. Yun ang requirement yun sa Oldham coupling. Kailangan ang shaft ay exactly parallel to each other na meron lang konting offset. So yun yung Oldham coupling. Yan. So ito nga yun, yung middle piece, sa tawag nga sa kanya ay intermediate or middle piece. Yan. So ito yung, mahalin naman dyan ang driving at driven or driver at driven. Ito yung kanina na. Ayan. Tapos yung may offset yung dalawang shaft ng Oldham coupling. So yan nga yung Oldham coupling. At katulad sabi ko, hanggang ngayon ay ginagamit pa rin yan. Lalo na sa testing kasi madali kasing setup siya. Kasi 3 piraso lang. Tapos adjustable din siya. Na pag may konting i-slide mo lang yun. Kaya ginagamit pa rin siya. Yun nga lang ang disadvantage ito. Ito ay 3 piraso. Yun nga yung Oldham coupling. Tapos ang sunod ay hooks coupling. Hooks coupling, ito yung pinaka-verbo na itsura niya. So may Y, tapos sa Y ay may pin. Tapos yung pin na yon ay perpendicular to each other. So meron kang panibagong pin na perpendicular to each other. Tapos yan ay may hinge siya on.
So itong na naka-horizontal ay umiikot dun sa naka-vertical. Yan ko lang. Kaya ako napansin yung merong naka-bulge na konti. Kasi kailangan itong pin na to ay umikot doon sa gitnang yun. Tapos nakaduktong siya nga dito sa Y na to. So dalawang Y. Tapos kung gusto niyo ng actual na drawing, dito. Yan. Kita. At kaya may actual na drawing kasi yan yung ginagamit na kumbaga ang hooks pala, hooks coupling ay ginagamit yan sa sasakyan. Ang ginagamit pa rin yan sa sasakyan, yung hooks coupling. At kaya siya ginagamit kasi pinagko-connect naman yan dalawang intersecting na shaft at kahit magkaiba yung angle, yung shaft ay pwede. Kaya siya tinatawag din na universal na joint. Kasi ang problema sa hooks coupling is yung natatransfer kasing rotation mula sa 2 papunta sa 4. May number kasi dito. So yung 2 ay yung kabila. Sabihin natin input yung 2, output yung 4. So yung ikot mo doon sa 2, dahil nga siya ay naka-angle, ay iba ngayon ang rotational speed doon sa 4. So basta magkaiba yung natatransfer na rotation. Hindi katulad kanina doon sa Oldham coupling, yung ikot mo dito ay natatransfer mo ng the same. Kung ikot mo dito 100 RPM, dito 100 RPM. Pero nga lang, katulad sabi ko, dapat ay maliit lang yung offset ng dalawang shaft. But anyway, so kumbaga dito, kung ang input mo ay 100, di bawas na siya. Let's say 80. Depende kasi yun sa pagkaka-angle mong ito. So sa meseta, pag magkatapat magkatapat yung 2 at yung 4, di kompleto yung pagka-transfer. O baga 100 RPM, 100 RPM din yung kabila. Pero pag laki ng angle na to, itong betang iyan, ay paglaki ng losses ng rotational speed na yan. Palagay naman dito, ayan uneven na velocity ratio. Sabihin nga nun ay iba yung velocity nung pumapasok kaysa dun sa lumalabas. So, bago ko ituloy yun, balik tayo kay YouTube para makita natin in action. Speaking of, alam na nga yung pinag-uusapan. Tapos na. Ito. Box joint or universal coupling. Ayan. So, meron nga magka-cross na yan. Ayan. Ito yung sinasabi ko kanina magka-cross. Dahil ito rin dati kong ginamit. May double universal joint. Ito mamaya. Mamaya yan. Universal joint muna. Hindi, ito. Double Ito. Ayan. 3D printed. Ayan. So, meron kang gitna. Ayan nga. Dapat nga yun yung nakakaikot dun sa, yun. Ayan. So, yan in motion. So, ayan ang ikot ng kabila. Hindi, ano to? Hindi ganito. Ayan. Pag, ang ginagawa ngayon nila, dahil nga magkaiba yung ikot na to sa ikot ng kabila, ay nagduduktong pa ulit ng panibagong hooks coupling. So, ang nangyari ngayon, dalawang magkaduktong na hooks coupling. Yan, dalawang yan. Kaya, nagduktong ng dalawang hooks coupling para makancel out yung pagkaka uneven ng velocity. Kasi nga, yung nandito mong input, iba nga sa ikot na to. At para ma-revert yung pabalik, edi ipaparallel mo ngayon ito doon sa input mo. Yan. So, dahil nandito na rin naman tayo. Yan. Yan. Kung napasin niya, ginagalaw pa niya, nakaproduce siya ng pag-ikot. Yun nga lang, hindi ka pwedeng ngayon. Hindi ka pwedeng sobrang laki ng angle kasi so, mas maganda siya kapag parallel kasi hindi nawawala yung input mo dito, mababawasan, tapos bibilis ulit dito. Dito, yan, babagal, tapos bibilis ulit. So,
So, ang tawag doon, ayan. So, kaya nga nakalagay dito, no? Application ng two universal joint or dalawang hooks coupling para nga ma-cancel out yan. No? So, yung uneven na velocity ratio noong una na first coupling will be cancelled out by the second na hooks coupling. So, ganito na, yung kanina. So, meron kang hooks coupling, magduduktong ulit ng panibago. At ang tawag dyan ay ito, Hotchkiss Automotive Drive. Ito, sa pangalan ng kabila. So, ang tawag dito sa pinagduktong na to ay Hotchkiss Automotive Drive. Para nga, yung input mo dito sa 4 ay kapares nung 2. So, parang ano na rin siya, kapares nitong Oldham coupling, no? Kasi parallel at parallel. Parallel at parallel. Tapos magkaduktong na ito. Pero katulad ng pinakita kanina, kahit ng anong angle nito, walang problema pa rin kasi nagtatransfer pa rin. Pero kung gusto mo talagang yung input ng ikot mo dito sa 4 ay kapares ng 2, kailangan yung angle na yun ay kapares ng angle na ito. Patulad na nakita niyo, zoom in ko. Kaya nakalagay dito ay beta, kailangan ko kasi parehas. Para yung input mo dito, babagal, tapos bibilis ulit. Dahil kinontra ng padalawang hooks coupling. So, ang tawag nga ulit dito ay yan, Hotchkiss Automotive Drive. O kaya nga meron ito, kasi nga, gusto natin lagi mag-transfer ng rotational motion, lalo na kapag hindi makatapat yung shaft. Okay? Hindi makatapat yung shaft. Ngayon, ano yun? Dagdag na yan? Hindi. Ito. Ngayon, ang gusto pa rin natin mangyari ay makapag-transfer ng rotation at angle. Yan. Kasi ngayon yung problema sa hooks coupling. Kaya niya mag-transfer ng rotation at a certain angle, pero magkaiba ang velocity. At para ma-solve yung problema ngayon na yun, dahil nga ginagamit siya sa sasakyan, ay may nabuong or may na-inventong constant velocity coupling. So, ang purpose naman ito nga ay makapag-transfer ng constant velocity, doon siya pupunta sa kabila at angle. Kaya hindi nga pwedeng gamitin ito kasi nga bulky ang hooks coupling. Masyadong malaki ang construction ng ito. Hindi kasi pwedeng, kasi laki lang ng katulad kasi laki lang ng screw yung pinagduduktungan na yan. Mataas ang forces dyan. Tapos nag-iiba-iba din kasi yung bilis ng pag-ikot. Yan nag-accelerate, nag-decelerate. At dahil nagkakaroon ng acceleration at deceleration, so may mga malalaking forces involved dyan. Kaya hindi pwedeng basta kasi laki lang ng gano'n. Lalo na kung sasakyan ang idadrive. So kaya nga nabuo ngayon itong constant velocity na coupling. Again, yung term dito ng universal joint is pertaining to the hooks coupling. Kasi nga yung another term for hooks coupling, universal joint. At ang nabuo ay tatlo. Itong tatlong ito. So, Bendix-Weiss joint, yung una. So, sa Bendix-Weiss joint ay may Y. Ano bang term yung ginamit niya dito? Wala, no? Basta parang may naka-Y. Ayun, yokes para yun. May yoke na nakaganon. Tapos may bola. Yan. Kasi yung bolang na yan, may group pa doon sa mismong yoke. Kaysa ganito, ipakita na nga lang natin ulit sa video. May video niyan last time. Hanggang dito. Ayan, ito yung hindi, iba yan. Ayan, ito yung ibaw din yan. Hindi ito Zepa. Zepa. Iba rin yan. Trakta yan. Ayan ang Bendix-Weiss ito. Yan, Bendix-Weiss. German kasi kaya Weiss. Hindi Weiss, no? Ang German kasi ng WIV. Yan, ito yung sinasabi ko na mayroong dalawang yoke. So, takpo natin.
Yan. May yoke nga na dalawa. Yan, dalawa. Tapos sa pagitan ng yoke na yan, may mga ball bearing. Ayan. Papakita siguro nito ang ano. Ayan, cross section. Ayan. So kung napansin niyo, may ball bearing. Apat yan. Pero may panglima sa gitna. Na ang purpose ng panglima sa gitna ay tagasalo lang nung thrust or yung tulak ng dalawang shot na ito. Kasi kailangan ma-maintain yung pagkakakontak ng dalawa. Kaya mayroong ball bearing sa gitna. Bali, lima lahat yan. Oops. Pwede ko yung palitan ito. Okay. So, ang gagawin ko ay mag-a-assign ako ng AB. Tapos, loop. Ayan. Pagkano ko na ito dati? So, at 170. Ba na kayo? Lagpas kasi ang 17. Kaya pala 11 lang. Pwede na yan. Ayan, naka-repeat na siya. Ayan. So kung napansin nyo, no, meron siyang ginalaw doon. No, ginalaw nga yung shop niya. No? Tapos, ang nangyayari kasi kaya nagkakaroon ngayon ng constant velocity na transfer dito ay yung plane kasi ng ball bearing ay naka-at ang angle. At dahil doon ay nagalaw, hindi lang masyadong sigurong pansin, pero nagalaw ang ball bearing ng napasok labas yan. Dito na lang po sisimulan itong repeat nito. Ito. Yan. Dito na lang. Yan, para hindi zoom in. Para kita lang yung pag-ikot. No? Zoom in pa rin. Anyway, nagtatagal lang din. So, yung ang ball bearing na yan, gusto ko nga kasing i-repeat para makita niyo yung paggalaw. 11 na lang. 12, tapos ito 13. Ayaw niya ng ano. Ayaw niya na sobrang maliit lang. Kaya ganun. But anyway, so, ano na lang, kung hindi pwede. So, ang nangyayari kasi dyan ay yung ball bearing na yun kasi ay kaya may group doon sa may ball bearing. Kasi nag-i-slide doon yung ball bearing. Ang nangyari, ito, nasa babang ito na lang, picture na lang, total, mahirap naman siyang iyan.
Yan. So, dito, sa babang ito. Yan. So, kung napansin niyo, ang ball bearing ay nasa pinakaloob nitong yoke ng kabila. Pero nandito ay nasa dulo na siya. So, sabihin, habang umiikot yung shaft A, ay nag-i-slide yung ball bearing na to papalabas. Papunta doon. At dahil nung pag-slide na yon, yun yung nagkakos para magkaroon dito ng constant velocity doon. Yan, yung pag-slide. Kasi nga dapat nasa ibang plane yung lahat ng ball bearing na yan. Yan, itong mga bilog na yan, yan yung ball bearing kanina. Katulad sabi ko, apat yan ang may ikot, may isa sa gitna. Ayun, so yan. May drill na yun, katulad na napansin nyo. Malabo lang siguro. So, yun yan, sabi ko, lima nga yan, may isa sa gitna na tagasalo ng truss. Tapos ito yung drum. Yan. So, yan yung Bendix vice joint. And so, ito lang, pinagawa-hiwalay ko lang yung description niya kaysa isang buong block ng text para hindi naman masakit sa mata. Ang sunod ay Zepa joint. Wala daw R eh. Pero ayan, Zepa joint. So, dito sa Zepa joint ay may ball bearing pa rin. Pero yung ball bearing ngayon ay nandito sa inner race. So, yan yung unang contact, yung loob, yung inner race. Tapos, yung labas naman na contact ay itong housing. So, ulitin ko, yung ball contact sa inner race, as nakakontact siya sa housing. Kasi itong housing na to, ito yung kabilang shaft. Yan. Ngayon, para may transfer yung rotation doon sa kabilang shaft, ay, yan, nakasuksok siya doon sa gitna ng inner race. So, itong housing, yan yung unang umiikot. Tapos yung dalawang, yung kabilang umiikot ay nakaduktong sa inner race. At katulad nung kanina sa Bendix vice, naka-angle din itong ball bearing na to. At yung pag-slide ngayon ng ball bearing na yan, yan yung nagkukos para magkaroon ng constant velocity na rotation. Yan. Kaya hindi ko nilalabas yan kasi nga nandito ang ito naman yung Zepa joint. Ayan. Hindi yan. Ayan o, Zepa. Walang R. Walang R. Mm, 27. Ayan. So, para naka-repeat lang, kaya ano ko. So, yan nga yung Zepa. So, ito nga yung sinasabi kong housing. Tapos may inner race na nakasuksok yung kabilang shaft. And tapos may, kaninang purple na yan. Purple. Basta ito, pink. Pink na lang. Ayan, yung pink na yan ay, ano lang yan, para lang hindi tumalsik or maghiwa-hiwala yung 18. Hindi kasi pwedeng isibang ayaw talaga. Para naman di bigla-bigla na nagpa-flash. Ayan. Kaya nga yung ayaw talaga. May ganyang gusto. Ayan. So, yung housing tapos, ayan. So, taga-guide lang ito ng ball bearing. And yun, kung napansin nyo, nag-i-slide yung ball bearing doon sa inner race. So, dito. Kaya gusto ko yan, nagalaw yung ball bearing papalabas. Yan, nag-i-slide yan. Nag-i-slide yung ball bearing. At kung napansin nyo na, pwede nga siyang habang gumagalaw yung shaft, yun yung Zepa joint. Ayun pala, cage. Yun yung hinahanap kong word. So, may cage. May cage yung
ball bearing para lang hindi siya tumalsik habang umiikot. Kasi nga nag-i-slide kasi siya dito sa inner wrist. So para lang ma-secure yung movement ng ball bearing, yan meron nga siya cage. So yun nga yung Zepa joint. Yan Zepa joint. Okay. Tapos ang last na marami pa yan katulad na napansin nyo. Meron pa kang mismong ginagamit sa sasakyan pero wala dito. Pero ito na pag-usapan natin. Ito, sunod na tracta joint. Yan. Sa tracta joint ay meron ulit na dalawang yoke. Yan, dalawang yoke. Na instead na ball bearing, ay meron ka ngayon dito intermediate dito na mayroong tang. Yan. Minakosli kasi siya kaya tang. Tapos yung tang na yun ay may mag-a-accept na tang sa kabila. Tapos ang nangyayari ngayon dyan ay nag-i-slide lang din. Na ang nangyayari nga ay instead na may ball bearing, ay meron ay puro sliding na na lang. Na spherical na component. Ito isang sample. Ito yung kapares ng pinapakita ko kanina. Simulan ko dito. Tracta yun. Yan ang pangalan. Tracta. So, yung ngayon tracta, merong ang yoke ulit na yan, nag-i-slide yung spherical ulit. Na yung spherical ay may ka-partner ulit ditong spherical. And tapos yung spherical na yun ay nakakabit sa panibagong yoke. At ang kagandahan dito sa tatlong ito ay pwede nga gumalaw na hindi niya kailangan ma-maintain yung angle. No? At any given angle ng dalawang shaft ay constant pa rin yung velocity na itatransfer. At yung sinabi kong yun ay applicable doon sa tatlong ito. Tapos marami pang yan, marami pang sample dito, no? Hindi ko na nga lang papagitin. Pero ito kasi yung ginagamit sa sasakyan. Ito. Sa pag-transfer ng mula dun sa engine papunta sa shaft ng axle. Kasi hindi na makatapat yun. So ito yung ginagamit na ayan, ball and trunnion. Pero ganun din, meron din sa halip na bola ay yan, meron ka namang parang disc na below. Pero yun ang pag-usapan natin, yun lang. Sinampol ko lang. Kasi nga marami pang example ng constant velocity. At kaya yung naging tatlo sa tunay ay nauna kasi ang kwento dyan ay nauna si Bendix Vice. Nung panahon yun ay iba sa nung unang mga labas pa lang ng sasakyan, hindi pa siya yung katulad na yun na kompletong-kompleto na as in lahat ng possible na improvement ay nagawa na. So, ang problema nung una ay yung paglilipat ng rotation sa kaya nabuo ito sa Bendix Vice. Nagkatulang sabi ko German, kaya German pa yan. Tapos ito naman ay gusto niya rin sumali sa market na ito kasi nga booming yung market ng joint. Kaya kung napansin niyo, ball bearing din siya. Pero iniba niya lang yung configuration. Tapos ang sunod naman, dahil nga ito yung ball bearing, yan kasi ay pasukan lang ng dumi, madaling masira yung dalawang ito. Kasi nga kailangan na-maintain yung ball bearing na perfect na spear. Pag hindi na perfect yung spear ng ball bearing, hindi na maganda yung transfer ng rotation. Kumbaga may pag-lock daw kasi hindi perfect ng bilog. Kaya nabuo ngayon itong tracta joint. Dahil nga walang ball bearing, puro sliding na part lang. Kumbaga siya yung third player ngayon dun sa paggawa ng constant velocity na joint. Tapos nga mayroon pang bago ngayon, yung kanina ball and trunnion, yung kasi yung ngayon na ginagamit at madali kasi lang siyang i-set up. Tapos hindi kasi siya kasing hirap i-assembly. Kasi literal isusuksok mo lang yung kabila doon sa kabila. Tapos yun lalagyan mo na lang siya ng maraming grasa para lang hindi para lang magkaroon ng proper lubrication.
Dito kasi kailangan ma-maintain kasi yung lahat sila. Yan, lahat sila ay kailangan ma-maintain yung pagkaka-assembly. Yan. Yung assembly nung buong ito. Yun nga. Ang term nga ay truss, no? May truss. Lagi may tulak. Ang truss nga ay truss. Yung tulak papasok ng dalawang shaft. Truss. Yan. Yan. Truss. Yung tulak papasok. So, lagi kasing may tulak papasok yung mga shaft na yan. Lahat sila. Para lang ma-maintain yung assembly. But anyway, so yun nga yung tatlong sample ng constant velocity na joint. Ang sunod naman ay mga intermittent motion na mechanism. So, pakita ko na lang yung Geneva wheel. Mas madali kasi siyang maintindihan kapag may YouTube ulit. Anyway, Geneva. Doon na lang din. Mayaman na ito sa akin eh. Check ko lang ulit, hindi naman baliktad na ha? Baka kasi baliktad. Hindi naman. Hindi naman po, sir. Hindi naman, sige. So ito yung Geneva mechanism. So meron ditong source ng pag-ikot. So ito lang sa Geneva mechanism, isa lang yung source lang. Hindi pwede magkabaliktad na. So ito lagi yung source ng pag-ikot. Tapos ito ngayon yung taga-transfer. Kaya siya intermittent na motion kasi yung output ay gagalaw, titigil, galaw, tigil. Kaya nga siya intermittent. Yan, nakita niyo pa yung isa-isang part. Yan. So kaya lang siya mukhang moon ay para lang mag-provide ng motion dun sa kabilang part. Yan. Tapos taga-ano rin siya. Taga-fix. Yan o. Napansin niyo. Para hindi gumalaw ito. So gagalaw lang siya pag tumama yung pin dun sa pinaka-slot na yan. Yan ang purpose ng moon na yan. Na para hindi gumalaw nga. Para lang siya ma-maintain na intermittent. Yan. So gagalaw lang siya kapag nandun yung pin dun sa slide, papasok lalabas. Ayan. So continuous lang yung motion, pero yung output ay patigil-tigil. So yan yung isang sample ng intermittent mechanism. Tapos ang sunod ay ratchet. So yung ratchet, ayan, ratchet and pull. Ito na lang. Ratchet and pull o ratchet mechanism. Ito yung ratchet. Ang pull dyan ay itong nagda-drive doon sa ratchet. At dito sa ratchet ay, ang input mo ngayon ay oscillating na motion. Yan, ito yung arm, ito yung sinasabi. Ito yung ito yung nag-move back and forth. Tapos, yung pag-move back and forth niya, nagpo-produce ng rotational motion dito. Yan. Tapos, dalawang set ng pole, kasi yung isa ay taga-stop. Siyempre, para, ayun nga yun, sabi niyo sa inyo, dalawa yung set ng pole, yung isa ay taga-lock para, hindi siyempre dire-diretso yung ikot nito habang tinutulok ng kabila na pole. At yung isa, yun naman yung driving na pole. Yung isa ay taga-lock, yung isa ay taga-drive. At ang purpose din nitong locking pole ay para hindi rin siya umikot ng pakabila. Iisang direction lang lagi ang takbo ng ratchet. Yan. Okay? At nasa pangalan naman ng ratchet, yun ay ginagamit nga. Kahit ngayon, sa mga ratchet na wrench, ratchet na nga lang ang pangalan nila, pero yun yung mechanism. So kung meron kayo sasakyan, tapos meron kayong pabalik-balik na ginagamit, tapos
naikot yung gitna. So, ang tawag nga daw na ratchet o ratcheting. No, ratcheting na wrench o ratchet dahil sobrang haba ng ratcheting. No, pero may mechanism doon na yan na ratchet. Again, yung pole nga ay yung nagpe-prevent, nagda-drive at nagpe-prevent na. Kasi yung sa driver at yung sa locking. Linear pala yan. Linear. May linear din kasing Geneva. Yan. Pero ano na muna. Kung meron mo na ngayon dahil 50 na. Intermediate gearing. Intermediate gearing. Ayan. So, intermediate gearing. Kasi yung sample. Ito yung isang sample ng hindi yan. Ito na lang. Nandito na rin naman. Patalastas muna. Tama na. Ayan. So, ang intermittent gearing naman ay ayan. So, gumagalaw lang ito kapag lumapat yung driver dun sa pinakangipin. Ayan. So, ano, dire-diretso lang ikot ng driver, pero itong driven ay patigil-tigil. Kaya nga term intermittent. Patigil-tigil. At nagkakaroon lang siya ng paggalaw pag tumama nga yung ngipin na yun dun sa kabilang ngipin. Yan. So, yan yung intermittent na gear. Yan. Tapos, ito nga isa. Escapement. 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 Pwede kasi nga 3D print yun. Ito na lang. At mukhang ano. Ayan. So ito yung escapement. Yung spike na yung escapement. Tapos meron ka lang tagapigil dito. Tapos, ang kailangan kasi sa escapement ay either meron kang nagsiswing back and forth para mag-drive dito sa lock na to. Or katulad nito, meron kang nakaset na mabigat. Para lang gumalaw yung escapement. Again, escapement ay yung nasa gitnang yan. Tapos yan. So kung napansin niya, pabalik-balik siya. So either yun yung parang nagsiswing back and forth na pendulum or meron kang mabigat. Yan. Pabalik-balik. Or kung narinig ko, yan ay parang nagtitiktok. Tiktok. Kasi yan din ang ginagamit na mechanism sa mga lumang relo. Or ang tawag nga ay grandfather clock. Kasi may nagsiswing back and forth doon para mag-swing yun, yung link na to. Tapos meron ding nakahang na dalawang mabigat na bagay para siya din yung magpo-produce ng rotational motion dun sa escapement. Again, ang escapement dyan ay itong escapement wheel kung tatawagin itong na dito. Escapement wheel. Tapos ito rin yung parang kumbaga equivalent siya sa pole ng ratchet. Kasi salitan sila nagko-contact na doon. Nagti-tiktok nga. Natunog yan. Tiktok. Kaya gano'n ang tunog lagi ng grandfather clock. Yan. So yan na, napakita ko naman. Ito yung drawing. Yan. Ito yung ratchet. At ito yung intermittent gearing. Tapos ito yung escapement. Yan. Escapement. Tapos, quick return. Ang nangyari lang dito ay marami yung sinabi ko kanina ay isang part lang. Yung Whitworth pala ang pangalan nun. And hindi, ang pangalan ng una ay crankshaper. Yung pinakita ko nung una ay crankshaper mechanism. Meron pa kasing isa pa. Na tawag ay Whitworth quick return mechanism. Na ang pinagkaiba lang nung dalawa ay yung location ng output. Yan. Ang location kasi ng output ay nandun sa kabilang ito. Nandito. So, ang talang yung shaper ay nandito sa dulong ito. Yan, nasa ibabaw nito. Yung output. So, tingnan nyo yung slider, ground, tapos ito yung output. Ulitin ko, ang
width, ito yung slider, ground, tapos nandito yung output. Whereas pagdating sa shaper, ito yung ground, ito yung ground, ito yung slider, ito yung output. Pero kung napansin niyo, same mechanism siya na may ikot tapos nag-i-slide. So yan yung dalawa. Tapos yung drag link ay yung napag-usapan din natin drag link mechanism na maikli ito. Tapos may drag link pero magduduktong ko ngayon ng extension ito. Itong kinabit mong ito ang magkokos ng quick return. So yung E double prime, yan, yung double prime na yon papunta dito ay mabilis, mabagal yung papunta doon pero pagbalik ay mabagal. At ang dahilan nun ay yung sync ito ay dinidrive kasi nung B. So constant yung B na naikot, tapos yung C, yan ngayon yung nagkokos para magkaroon ng quick return dito. So yan yung drag link na quick return. Tapos ang isa pa ay offset. So yung pagkaka-offset lang ng ayan, so yung crank slider mechanism, no, sa halip na magkatapat yung gitna ng crank doon sa pinag-i-slidean, katulad ng unang pinakita ko, ay naka-offset din siya. So yung line na to, so yung line ng pinag-i-slidean ay nakaparallel ngayon doon sa center ng pinag-iikutan. Yan. So basta may offset. Kaya tawag sa kanya ay offset. May quick return pa rin yan, pero maliit lang yung naipoprovide. Hindi siya katulad ng, kumbaga yung ratio ng forward stroke over sa return stroke ay maliit lang ang difference under ng offset slider crank mechanism. Quick return yan nakaganyan. Quick return is very slight. Tapos itong equation na to ay pag-usapan natin kapag tayo ay nasa displacement analysis. Pero ayun, mayroon tayong tinatawag na time ratio. Yun yung alpha at yung beta. At yung last na naman ay yung toggle mechanism. Ginagamit yan sa pagdurog ng stone crusher. Punta tayo ulit sa YouTube para sa last toggle mechanism. Gayaan. Asan yung pandurog? Ito lang nga lang. Yan, nakatayo ha. Nakatayo ang ayan. So, ito yun. Yan, mayroon ka ditong naikot. Tapos ito ngayon yan. So, yung balik-balik na yun yung yan, kita naman pero hindi baliktad ha. Nakatayo lang. Kita naman to pero nakatayo lang na. Tama ka? Yes po. Ayan, sige. Thank you. Ayan, so ito yung nagro-rotate. Tapos ito ngayon yung yan, yung crushing force. Na yung force nga nito ay sobrang laki kahit maliit lang yung force na ilagay mo dito. So yan nga yung ayan. So yan nga yung toggle mechanism na pinakita ko. Kanina. Tapos na. To be continued. Okay. Antay mo na.
Ayan. Baka mo na may tanong. Baka may tanong. Nalilimutan. Ayusin ko pa ulit ha. Ayusin ko ulit yung dito, presentation. Inuuna ko lang yung piniprepare ko lang yung gagamitin natin sa next week kasi ay plate number 1 kasi tayo next week. So, inayos ko lang. Okay. O, baka may tanong? Wala na? Wala na. So, sige. So, kung wala nang tanong, di hanggang dito na muna. Kaya, see you next meeting. Sige, bye-bye. Thank you and bye-bye. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Sige.